Uy. Mayang aga sa tanan! Madulo mga aton kaagahon, pero nagapati kita nga ulan man o init, ang paghigugma naton sa Ginoo, ang pagsimba naton sa iya, sa tanan nga tion, ara gid. Palakpakan naton ang Ginoo. Bago kita magdiritso sa aton nga service subong aga, mga muyo anay kita. Amay namon ngera sa langit, madamo gid nga salamat sa adlaw nga ini, sa imo nga grasya, sa imo paghigugma, kag sa imo nga pag-ubay sa pangadlaw-adlaw namon nga pagpanginabuhi. Ginadeklarar namon nga ang adlaw nga ini, adlaw sang pagmaya, adlaw sang kadalagan, adlaw sang paghigugma nga wala sang kondisyon. Ang imo paghigugma masangyaw, ang imo paghigugma makita, ang imo paghigugma mabatyagan sa bilog nga kalibutan. Ang pinakadako nga paghigugma nga kaya namon mapaambit sa tanan, amo ang kasalbaran sang bilog nga kalibutan. Salamat Lord sa amon panimbahon, ginatugyan namon ang tanan sa imo, kay ikaw lang ang Diyos nga makagagahom. Inigid ang amon pangamuyo sa pangalan ni Jesus, ang tanan maghambal. Amen! Aton dayawan ang Diyos! Bayaw ipapak ang imong kamot, pinagso isayaw ang imong tilit, pagkanta pagsilit, pagbayaw pagdali. Kay si Jesus, ano na mo balik, ay siya kahaliran, nabaw siya sa tanan, ibayaw ang imong mga si Jesus, doon ang balik, ay sa kahaliran, mahal siya sa tanan, ibayaw ang imong mga kamot, inuhon ang imong mga tuhod, sisimbahan, inuman. Pagkakantahan sa worship, Lord, sa imo namo na ang pagpalangga ikaw ang akong gisaligan sa tanan akong asuliran, ikaw nagatabang
Bisan wala ko ang problema, basta ikaw, basta ikaw, basta ikaw, Ginoo ang Ginoong among Diyos, wala na kami sang iban pangasaligan, sa imo lang. Basta ara ka, huway kami isang kabalaka. Basta ara ka, dako ang amon na pagsalig, nga ang kadalagan yara gid sa amon. Subong adlaw, ginadayaw ka namon, ginasimba ka namon, nga may ara pasalamat sa Espiritu kag kamatuoran. Initanan, ginapangamuyo, kag ginapasalamatan namon, sa ngalan sang imubugtong nga anak, nga amon Ginoo kag Diyos, si Jesucristo. Ang tanan maghambal. Amen. So bago kita magdiretso sa aton nga mensahe, mga utod, ang mando sang Ginoo, ang iya nga ginhatag sa iya nga pulong, aton inihimuon bilang pagdumdum, kay kung madumduman naton ini, mahilway kita, kag ang kabuhi nga wala sing katapusan, indi gid madula sa aton. Ang mga elemento, ang tinapay, ang juice, ini ang pagdumdum naton sa pag-antos, kamatayon, kag sa pagkabanhaw ni Jesus. Ang pulong naghambal, kay ginigugmas sang amay ang bilog nga kalibutan. Amo na, ginpadala niya ang iyabugtong nga anak, na kung sino man ang magpati, magtuo, makaagom, sing kabuhi, nga wala sing katapusan. Amay namon, ginapangayo namon ang imong pagbindisyon sa elemento nga ini. Ginadumdum namon ang imong paghigugma. Tungod sa paghigugma mo nga wala sang kondisyon, kabuhi ang ginhalad,
para sa amon, para mahilway kami, para makuha kami sa gahom sang sala, sa gahom sang kamatayon, kag sa gahom ni Satanas. Ari kami nagatuo, himuon namon ini sa imo handumanan. Aton itaas ang tinapay. Ang lawas ni Jesus nagantos, nakaagom sang madamo nga pilas, ginapabalo kaginpakita sang amay ang iya intensyon, ang iya nga misyon tungod sa mga pilas, tungod sa pag-antos. Ginkuha ni Jesus ang tanan. Subong nga tion, ang tinapay nga ini, ginadumdum naton, paagi sa tinapay nga ini, ang pagigugmas sang amay, pamaagi sa paghalad sang iya bugtong nga anak, para kuhaon kita sa pagpangabudlay, kuhaon ang sakit sa aton tanan, kuhaon ang tanan nga mga hindi maayo, kayang handom sang amay sa aton para sa aton kaayuhan. Bilang pagdumdum, aton ini kaunon nga may ara sang pagtuo, kag pagpasalamat, kag ang tanan nga nagapati, makaagom sang promisa sang Diyos. Kauno naton ini nga may ara sang pagtuo. Taas naton ang kopa. Ang kopa sang bag-o nga kobenante. Tungod sa dugo ni Jesus nga nag-agay sa cross sang Kalbaryo, naghatag sang dalan para ang tanan nga sala sang tao sa kalibutan malimpyuhan sang dugo ni Jesus. Ang kopa sang bag-o nga kasabutan, ini ang nagbukas para ang tanan nga nagpati, nagatuo sa dugo ni Jesus nga nag-agay sa krus sang Kalbaryo. Tanan nga sala, dako, gamay, sadto, subong, kag sa umalabot pa, ginlimpyuhan na sang dugo ni Jesus. Sa pag-inom naton sini, aton dumdumon nga ang aton kabuhi yara na sa dugo ni Jesus. Ang aton kabuhi nga may katapusan tungod sa paglimpyo sang dugo ni Jesus, may yara na kita sang kabuhi nga wala sing katapusan. Inumo nato nini nga may ara sang pagtuo kag pagpasalamat. Pagkatahong sa gugma mo, Jesus, tiguhan ko nga masupot kanibo, boy, nikasikan. Ginoong Jesucristo, nagapasalamat kami kaginsalbar mo kami. Nagapasalamat kami kagintagaan mo kami sang ebidensya nga ikaw nagantos, napatay, pero nabanhaw. Tungod sa kabanhawan nga ina, dira namon ginatulok ang amon nga kadalagan
kag nagapati kami sa imo madason nga pag-abot, mangin malipayon kami tungod upod kami sa imo. Initanan, ginapasalamatan ginamon sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo, ang tanan maghambal. Amen. Praise God. Mapungko na kita mga utod. Ang akon pagtamyaw sa bilog nga kalibutan, mga tawo nga padayon nga nagasuporta, nagalantaw, mga kailungguhan, labaw na gid ang kaparyentehan ni Pastor Alfredo, ang amon nga Pastor Pidok, Papa P, sang BCF Coronadal South Cotabato. Ang akon pagtamyaw sa inyo tanan, ang tanan nga mga agila, nga ara na sa iban nga parte sang kalibutan, iban nga mga nasyon. Nagapati ako nga ang adlaw nga ini gintalana sang Ginoo para sa aton tanan nga makadawat sang iya nga promesa. Ang pulong sang Dios kag ang Dios isa lang. Amo na ang pulong ang pinakaimportante sa kabuhi sang isa ka tao. Sa subong man ang akon pagtamyaw sa tanan nga mga Hobero family subong, idulong na nila sa lubnganan si Sister Josefa, ang manghod ni Pastor Alfredo. Ang promisa sang Ginoo sa iya nga pulong, ang aton nabalaan kag naintindihan sa kamatuoran, amo ang aton mangin isog, amo ang aton mangin kusog sa pag-atubang pareho sini nga sitwasyon. Ang akon man pagtamyaw sang happy birthday sa aton nga utod, si Sister Tranquilin. Hallelujah. Amo gid ini ang kabuhi. Kung may ara pag-antos, may ara man sang kadalagan. Palakpakan naton ang Ginoo. Ini nga mensahe Ilonggo, ginahangyo ko ang inyo nga pag-intindi kung kisa. Kay medyo ang Ilonggo hindi man siling budlay, pero balaan ko nga sa bulig sang Ginoo, tanan kita makakuha sang insakto nga mensahe subong nga adlaw. Pakiambalanay sa katapad mo, salamat kay Arika. Kaupod naton sa live stream subong ang BCF Green Life kag BCF Purity, no? Congratulations gali kay Livy kag kay Jenna Rose sa ilang nga madinilag-on nga kasal kahapon. Palakpakan naton ang Ginoo. Ang aton topiko subong nga adlaw, ang iya title amo ni, maghigugmaay kita subong sang paghigugma sang Ginoo nga si Hesukristo. Ang aton Ginoo si Hesukristo. Hindi si Maria, hindi man ang iban nga mga santo. Si Hesukristo lang. Ang iya nga English nga translation sini, love as the Lord Jesus Christ loves you. So mga kauturan ko sa Ginoo, isa ka mainuswagon nga adlaw, maulan, malamig, makatuluyo nga Domingo. Subong nga aga, dalon kita sang Ginoo sa isa ka importante nga mensahe. Ano bala ang importante nga mensahe subong nga aga? Ang paghigugma. Bilang isa ka bana, nagahigugma ako sa akon nga asawa. Bilang isa ka tatay, nagahigugma ako sa akon mga kabataan. Bilang isa ka prinsipal, nagahigugma ako sa mga kabataan kag sa mga maestra. Kaglabaw sa tanan, bilang isa ka bata kag nagaserbisyo para sa Ginoo, nagahigugma ako sa Ginoo. Subong nga adlaw, gabay pa ang paghigugma sang Ginoo, magtubo sa aton mga tagipusoon.
Hindi lang nga paghigugma ang yara sa mga pulong, kundi paghigugma nga ginpakita kaginhimo sang aton Ginoo nga si Hesukristo. Gusto ko makita ang bayaw sang inyong mga kamot kung kamo ba naka-eksperyensya sang paghigugma sang aton Ginoo nga si Hesukristo. Wow, praise God. Sa kalibutan nga puno sang kasina, pag inawayay, kag pagdumot, ginapanawagan kita ni Jesus nga puno, nga maghigugmaanay, pareho sang iya paghigugma sa aton. Ang iya paghigugma wala sang kahimtangan, wala sang ginapili, kag wala sang katapusan. Ang iya gugma naghalad sang kabuhi para sa aton, bisan kita makasasala pa. Nabatian ko si Brother Russell Hamilarin, hambal niya, sa kadugay-dugay ko na sir sa kalibutan nga ini, subong lang gid ako nakabati, sang siya 46 anyos na. Nabatian niya, nga ang mga makasasala gali ginahigugma sang Dios. Balan niyo mga utod, ang paghigugma sang Dios waay may ginapili. Nagakasala ka subong, ginahigugma ka sang Dios. May sala o wala sala, ginahigugma sang Dios. Palakpakan nato ng Ginoo. Ang pagpalangga ni Kristo amo ang modelo sang aton kabuhi bilang Kristohanon. Kung palanggaon naton ang aton isig katao, pareho sang pagpalangga ni Kristo, makita sa aton kabuhi ang tinuod nga buhi nga ebidensya sang pagkahamtong sa pagtuo. Subong lang nadugangan ang akon ihibalo mga utod. Masami magpamangkot ako, nagatuo ka bala sa Diyos? Kag ang iban magsabat, oo. Mamangkot naman ako liwat, nagapangamuyo ka ba? Wala. Ang akon sabat sa ila, way ka nagatuo sa Diyos. Ang pagpangamuyo, isa ka ekspresyon nga ikaw nagatuo sa Diyos. Nadugangan ini sang nabasa ko ang gahom sang paghigugma sang Diyos. Ang pulong maghatag kadugang sa imo ihibalo kag pag-intindi bilang tumuloo. Karon nadugangan ang akon pamangkot. Nagatuo ka bala sa Diyos? Ang sunod ko nga pamangkot, nagapangamuyo ka ba kag nagahigugma sa Diyos? Amo ini ang gusto sang Ginoo sa aton, nga ang gusto niya tanan kita maghigugmaanay. Hindi sa aton nga paghigugma, kundi sa paghigugma ni Jesus nga yara sa aton. Wala kita sang may ikahatag nga paghigugma sa aton mga utod kag sa isig katao kung wala naton nabaton sang insakto ang paghigugma ni Jesus. Pamangkot ta katapad mo, ginbaton mo bala ang paghigugma sang Dios? Subong samtang ginatunan naton ang mga pulong halin sa Juan 1, sa Marcos, sa Corinto, kag Roma, aton tukion kung paano naton maisugid sa buhat ang pagpalangga nga may kasing-kasing sakripisyo kag pag-alagad. Gusto gali sang Ginoo nga hindi ilang naton pamatian, kundi ibutanggin naton sa buhat
makita sa aton nga pagpanginabuhi ang paghigugma nga ini. Ang una nga pulong nagalin sa 1 San Juan 3:11 pakadto 15. Basahon ko. Kay ini ang mensahe nga nabatian naton halin pa sang una nga magpalanggaay kita sa isa kag isa. Hindi kamo magtulad kay Cain nga sakop sang dautan kag nagpamatay sang iya utod. Tungod kay dautan ang iya mga buhat kag matarong ang iya utod. Nahibaluan naton nga halin sa kamatayon kita naglabay sa kabuhi kay nagapalangga kita sa isa kag isa. Ang wala nagapalangga, nagapabilin sa kamatayon. Palakpakan naton ang pulong sang Ginoo. Kung gusto mo daw mabuhi, kailangan nagapalangga ka. Pamangkuta imo katapad, sino palangga mo subong? Ako nagapasalamat kaya ang ebidensya nga palangga nato ng Diyos, ari kita diri subong. Bisan pa ang iban ginapugos, bisan pa ang iban ginatulod, bisan pa ang iban hindi maglakat kay hindi pamasahian. Pero pasalamat gyapon ako kay ari kita diri subong. Una, ang imo motibo hindi pa para sa Ginoo. Pero sa kadugayan mo nga pagpungko, kapag pamati, bisan ang hubog nga ara sa likod, wala imposible sa Diyos. Amen. Ang pagpalangga hindi nagadala sang kasina o pagdumot ng mga sala balasang halinsadto hasta subong. Ginadala-dala mo lang gyapon. Ang imo pagdumot. Malipaton ka sa utang pero hindi mo gid malipatan ang sala. Ang hambal sang Ginoo, ang pagpalangga hindi nagadala sa kasina o pagdumot. Si Cain, kilala niyo bala si Cain kag si Abel? Kay bisan ang mga kabataan naton sa ilang Sunday school, bisan sa vacation Bible school nila, masamigid ini nga ginatupiko ang istorya ni Cain kag ni Abel. Si Cain nagdumot sa iya utod tungod sa kainggit kag pride. Hambal sang isa kaninang kahapon kay ginpahambal siya sa bag-o kasal. By the way, congratulations kay Libby kag kay Jenny Rose sa ila kasal, madinalagon kahapon. Hambal sang ninang, hindi nyo pagdalon ang pride. Ibutang nyo siya sa kusina, kag lutoon. Kag pagkatapos nyo luto, kaunon ang pride. Di ba? Pastor, ginakaon gali ang pride, manamit ang pride kung kaunon. Kay kung kaunon mo ang pride mo subong, makapatawad ka sa imo isig ka tao. Amen. Bless pala kita subong. Hallelujah. Ang tuod nga gugma, wala sing kasina, kag wala nagapasakit sa iban. Tagaan ta kamo sang gamay nga prinsipyo sang kabuhi. Nga kuntani, mahambal nyo man sa iban. Para madula na ning mga inggit sa aton. Madula na ang pagkumpara naton sa kabuhi naton sa iban nga tao. Amo na ang iban kapaningkamot gid no sleep. Kay gusto nila magtangos ang ila ilong. Waay kakabalo nga may istorya gani no, pero malahog-lahog nga istorya nga nag-abot siya dito sa nadakpan siya sa mga nitibo sa may lasang. Nadakpan siya. Karon ang qualification para patyon siya, tangos ilong, karon kurapa ilong mo.
Isa lang ka sitwasyon nga ang Ginoo may purpose nga nag-amo ng imo nga ilong. Hallelujah! Amo na i-apply nato ng prinsipyo mga utod nga pasalamatan naton kung ano may ara kita kag hindi kita mangita sa kung wala kita. Amo na kung gisa perminti kita nga tani ako man amo man ko sina. Always namon mapada amon gid ginahambal sa mga kabataan namon nga i-maintain ang pasalamat. Kung gisa ba no tamad ka pangamuyo, di ba? Ano man ta na ilong gid ang in-example ko kundi damo man naguluyat sa ilong nila. Hambal namon sa kabataan namon, umpisahin nyo ang pagpangamuyo sa amo sini. Salamat Lord sa akon mata nga makakita ako. Salamat sa akon ilong nga makaginhawa ako. Salamat sa akon talinga nga makabati ako. Salamat sa akon baba nga makahambal ako. Salamat sa parte sa akon nga lawas nga makahulag ako. Kay kung puno kasang pasalamat, madula ang imo nga inggit sa imo. Tapad. Bless bala kita sumong aga. Palakpakan nato ng Ginoo. Kung may tawo nga nagalabaw sa imo sa trabaho o kundri sa simbahan, hindi pagsukton sang kasina or inggit, kundi sang pagpasalamat kag pagsuporta. Pakiambal sa katapan mo, dulaa ang inggit. Madula lang ang imo inggit kung i-maintain mo ang imo mapasinalamaton nga kabuhi kag tagipusoon adlaw-adlaw. Amen. Sa Marcos 12, 29 hasta 31, pamati o Israel, ang Ginoo nga aton Dios isa lamang. Ang iban damo Dios. Hambal ni Brother Arnel, din si Brother Arnel. Oh, ginlahog-lahugan daw siya sa mga upod niya sa trabaho. Diri kuya magkadto sa bulangan. Kay nga aman Brad, damo Kristo ya di. Tiambal ko man kay Brother Arnel, pamangkuta daw ang Kristo nila kung nagapabag-o sang tao o nagapadungol sang tao. Isa lang. Palangga ang Ginoo nga imo Dios sa bugos mo nga tagipuson. Kalag, huna-huna, kag kusog, kag ikaduha, palanggaa ang imo isig katawo parehos sang imo kaugalingon. Ang pagpalangga sa Dios kag sa isig katawo hindi mapabulag. Anong buot silingon sini mga utod? Kung ginahambal mo nga palangga mo ang Dios, dapat palangga mo man ang imo isig katao. Hindi ka pwede maghambal nga palangga mo ang Dios pero ginayamiran mo ang imo isig katao. Amen? Hallelujah? Budlay, no? Budlay magpatawad sa mga tao nga budlay patawaron. Pero tungod gindawat naton ang pagpalangga ni Jesus. Ano gani ang pagpalangga ni Jesus? Amo na ang paghigugma nga wala sang kondisyon. Mabalaan nga ang tawo ara na ang paghigugma sang Dios sa iya. Ara na si Jesus sa iya. Ang una nga ebidensya, kaya niya magpatawad bisan ano pa kadako nga sala. Sadto ang Dios naghambal. Ang aton paghigugma nakabase sa paghigugma naton sa aton isig katawo nakabase sa kung ano ang paghigugma naton sa aton kaugalingon. Hallelujah. Pero madamo nga tawo hindi sila kabalo kag wala sila nagahigugma sa ila kaugalingon.
Amo na pag-abot ni Jesus, ginbag-o niya ang tanan. Maghigugma ay kamo, pareho sang paghigugma ko sa inyo. Palakpakan nato ng Ginoo. Sa adlaw-adlaw nga kabuhi, magpakita kita sang pagpalangga sa Ginoo, paagi sa matinlo nga pangabuhi kag pagbulig sa iban. Gusto ko liwaton ang ginahambal ko kay ina sa breakfast fellowship. Ini ang video nga ginshare ni Pastor Aying sa akon. Mayara isa ka speaker nagahambal. Ang hambal niya, may research daw nga ginhimo ang United Kingdom tuig 2024. Ang research nga ini, nakafocus kung paano daw maging attractive ang isa ka tao. And ang iban, siguro sa ilang pagpati, nga attractive ang isa ka tao kung gwapa, kagwapo siya. Attractive ang isa ka tao kung nami ang iya nga pamayo, pamiste. Attractive ang isa ka tao kung hamot siya. Pero hindi amo ang nagawas sa research. Ang hambal sa speaker, hindi sa material nga mga bagay mangin attractive ang isa ka tao. Una, ang una daw nga attractive ang isa ka tao tungod maayos siya magpakadlaw. May ara siya sa sense of humor. Attractive ka daw kung kabalo ka magpakadlaw, kabalo ka magkuha sang attention sang iban nga tao, di ba? Agree ba kamo sina? Ikadua, kung ang isa ka tao daw may alam, intelligent, attractive daw siya sa kadamaan. Kag ikatatlo, kung siya mabuot or may ara sang ginatawag nga kindness. Sa pagpadayon sang speaker, ambal niya, pero may ara agid nga isa didto sa tatlo, nga ginhambal niya, nga bisan iupod mo ang duwa, hindi niya gyapon madaog ang isa. Balan niyo mga utod, nagawas nga ang pagiging mabuot or ang kindness nga ina, amoy na ang pinaka attractive nga makita sa isa katao. Samtang reflect ako sa video, nagpamangkot ako, sa diin bala naghalin ang pagiging mabuot. Nami nga pamangkutanon. And ang Ginoo nagsabat sa akon, tungod ina sa akon paghigugma. Kung yara ang paghigugma ni Jesus sa imo, makita sa pagpanginabuhi mo, kag mabatyagan sang iban nga tao, ang imo pagiging mabuot. Kag sa sina, mangin attractive ka sa iban nga tao. Gusto niyo sang ebidensya? Gusto niyo sang patunay? Una nga pamangkot, nga ginbuto niyo ang isa ka tao sang time sang eleksyon. Kay tungod mabuot siya. Nga mabuot siya. Kay nagapanghatag siya. Hasta lang dira ang istorya. Hindi na naton pagdugtungan. Pero ang mga bata sang Diyos, ang aton ginahatag ang paghigugma ni Jesus ngayara sa aton. Palakpakan naton ang Ginoo.
So nagabulig kita sa iban. Kag natural na lang ang pagbulig naton sa iban. Tagaanta ka mo sang testimony. Nagalantaw ako kahapon sang kasal. Siling ko, Lord, nga nagahimo ako sang amo sini. Tungod amo gali ni ang bunga man, nga ako sadto, ginimuan man sang kaayo. Sang time nga kasal ko, nabuligan man kami. To mention si Pastor Jeff Castaneda and Sister Melissa, si Sister Philmay, si Jerlyn, the wife of Pastor Jeff, and all those people nga nagbulig sa amon. Automatic gali. Kay may nadawat ka, may maihatag ka. Palakpakan nato ng Ginoo. Hindi mo pwede mahatag ang wala sa imo. Amo na, ang tao daw nga gapanghatag nga wala sa iya, ang tawag sa iya, kawatan. Nagapangawat siya. Ano bala ang kawatan? Amo na ang mga tao nga plastic. Nagahimo sang kaayuhan. Nagapakita. Nagapapicture. Pero ang mga bata sang Diyos, natural sa aton. Ang paghimo sang maayo, pagbulig sa aton isig katawo, tungod may ara kita paghigugma ni Jesus sa aton. Ang pagiging mabuot, amo ni ang maghatag sang dalan nga mangin attractive kita, kag magpakita sang paghigugma sang Dios sa iban na tao. Sa Juan 13, 34 hasta 35. Basahon ko ang pulong. Bago nga sugo ang ginahatag ko sa inyo, magpalanggaay kamo, pareho sang pagpalangga ko sa inyo. Amuman ang inyo paghigugmaay, pinaagi sini mahibaluan sang tanan, nga kamo mga tinun-an ko. Kung may pagpalangga kamo, sa isa kag isa. Palangga mo bala ang imo katapad sumong? Kung kisa may ara sang tion, nga pa ang palangga mo kontra mo. Pero kung mag-abot man ang tion nga ina, magdaog lang gyapon ang pagpalangga. Kay ang pagpalangga mas makagagahom kaysa pagdumot. Amen! Ang marka sang Kristohanon, hindi relihiyon o kon kaalam, kundi ang pagpalangga. Di ba? Paano ba nato nakilala si Jesus? Sa iya ba nga paghimo sang milagro? Hindi. Nakilala mo siya sa iya pagpalangga. Nadumduman nyo bala tong babae nga patyon na sa paghaboy lang sang bato? Sino ato? Si Maria Magdalena sa Wimpalad. Pero pag-abot ni Jesus, hindi siya sawi. Gindaog siya ni Jesus. Amen? Amo ning prinsipyo. Bala nyo, gusto ko tagaan sang Gloria ang Ginoo. Sang naobserbar ko sa kabuhi sang bana ni Josefa. Ano ganito, Pastora Jen ang pangalan niya? Boy. Buboy. Ang bilog nga pamilya, kontra siya.
tungod may hinimuan man siya. Di ba, sadto may hinimuan man kita? Bala nyo, ang una nga nagpasalamat sa Ginoo sa pagbago ko? Bala nyo sino? Nanay ko. Kaya ako ang isa katao, nagintugyan na sa Diyos. Ikaw na bala sa bata ko, Lord, kaya doon na naging magwanta. Amo na, ang una nga tawo nga nakakilala sa imo, kung ano kakatunto sadto, amo man na ang una nga tawo nga mag-upod sa imo, kung makita niya nga ikaw nagbago na. Palakpakan nato lang, Ginoo. So sa sitwasyon, nakita ko ang pagigugma sang Ginoo sa kabuhi sang aton Pastora Marlene. Tanan kontra na. Daw hindi na ganay siya ginasapak. Daw ara siya nagatindog pero ang tulok siya daw ay siya da. Tayo nag-obserbar man ako. Siling ko, Lord, amo gali ning kabuhi namon sadto, no? Pero ang Ginoo gali, hambal niya gani, kung ang tanan sa kalibutan ginakontra ka, hindi ka magkabalaka. Ari ako nagapalangga sa imo. So karon nagpalapit si Pastora sa iya. Siling niya, ginahigugma ka sang Ginoo. Hindi ka magkabalaka kay ari ako sa imo nga side. Balaan nyo, didto ko nakita nga ang paghigugma gali makapabuhi sa tao. Karon, hambal ni Pastora sa iya, ati mana ang imo kaugalingon. Ibutang sa plastar ang imo kaugalingon. Tilong hair siya sadto. Sang nag-midweek service kita, naulihi ako abot. Ara siya dito sa entrance, gapungko. Maisahanon lang gapon. Pero balan nyo, ano ang kalipay ko? Nakita ko, nagpagupit na siya. Wala sang imposible sa paghigugma sa Diyos. Sang natapos ang service, hambal ko, Pastor, powerful gid ang paghigugma sang Ginoo. Nga aman, nagpagupit na. Hambal ni Pastora, hambalanta ka. Amo na ang gahom sang paghigugma sang Diyos. Wala nyo pagid na gets? Ang paghigugma, ang dungol nga paghigugma sang Diyos, ang nagbago sa aton tanan. Dungol ako yung tao, hindi ko gina-deny. Ara, tikalon, ara, gid. Pero kung ano ka kadungol, mas dungol gid ang paghigugma sang Ginoo sa imo. Kapila ka natumba sa motor, sa imo kakahubgon, nagsuro ka, naghambal, hindi naging kumaliwat, Lord. Pero sa pinsar sang Ginoo, maliwat pa ni. Ginunahan na sang Ginoo, higugmaon ko gyapon ni. Di ba? Tungod sa pagigugma sang Ginoo, ari kita, nagbago kita. Hallelujah. So dito ko nakita, kailangan lang gali isang tao paghigugma. Kay kung mabatyagan sang tao ang paghigugma sang Diyos, liwaton ko, hindi na imo paghigugma. Amo na bilang mga tumuluo, mga utod, ang aton nga obligasyon, dawaton ta ang paghigugma sang Ginoo. Kay kung tuod-tuod mo nga gindawat, kagyara sa imo, automatic, ma-share mo man sa iban nga tao. Hindi na imo paghigugma. Siling ko powerful gid ang paghigugma, Pastora ba? Silingan ta kamo, bal ni Pastora. Nagpagupit. Halin sadto, hasta sang ulihi sila nagkitanay. Way gina nagapagupit. Pero sang time nga ginambalan ni Pastora, ara ko sa imo nga side. Daw nakabatyag siya nga may upod siya. Daw nabatyagan niya nga daw may pulos man siya gali. Ang pagigugma sang Diyos, amo ang nagplastar sang una-una ta, nga may pulos gali kita. Amen! Sa ikaduwa nga Korinto,
5, versikulo 14 pakadto 17. Okay ba ang Ilonggo ko? Kaya ang paghigugma ni Kristo nagapilit sa aton, kay siya nagpakamatay para sa tanan. Agod ang mga nagakabuhi, hindi na magpangabuhi para sa ila kaugalingon. Hallelujah. Kundi para sa iya nga nabanhaw para sa ila. Gani kung may ara sa si Kristo, siya bag-o nga binuhatan sang Dios, ang daan naglakat kag ang bag-o ari na. Tandaan nyo ha, hindi na pagpabalika kay naglakat na. Liwaton ko, siya bag-o nga binuhatan sang Dios, ang daan naglakat kag ang bag-o ari na. Naglakat na gani, ginasitsitan mo pa. Palakta siya para ang pagbago ara sa imo. Amen? Palakpakan nato ng pulong. Ang pagpalangga ni Kristo nagabago sang tawo. Amen? Bisan ano kaya ka makasasala? Amo na, tandaan ninyo ha, sa pagpangamuyo, tagaan-ta ka mo example. Umpisahin nyo sa pagpasalamat. Punas ang pagpasalamat. Balan nyo anong epekto? Maghibi ka sa paghigugma sang Diyos. Why ka nagahibi kay nakasala ka? Sa pagpasalamat, ang mamagnify mo ang paghigugma sang Diyos. Hindi ang pagdumdum sa imo mga sala. Kaya ang kagustuhan sang Diyos, limtan mo na ang sala mo. Batunon mo ang iya paghigugma. Amen. Hallelujah. Ang pagpalangga ni Kristo nagabago sang tawo. Ang tawo nga may tuod nga relasyon kay Jesus, hindi nagapuyo para sa kaugalingon. Sanggamay kita, siyempre ginatatap kita sang aton mga ginikanan. Tama ba? Ginapadako, bisan mahal ang East 26. Ginabaklan gid kita, gakadlaw si Brother Cherweno. Sila niya daw is 26. Oh, ano na lang ning promil. Para medyo, ano man. Di ba? Ginabaklan tagid. Pati gayunon ang Sirilac. Pagalingan pagid sa mga munggo kag mga ano pada para magbaskog lang gid ang bata. Amen ba? Amuman kita sa aton nga espirituhanon. Sang kita na bunag di ba? Mabless kita, ay, ara naman ang favor ni Lord. Ara naman ang blessing ni Lord. Blessing. Nagabot ang time sa kabuhi ta. Nga daw malamala gid ang tanan. Adumduman ko ang topic ni Pastor Andrew, spiritual mountain tops. From the valley, from the mountain to the valley. To the mountain again, and to the valley again. Mundang bali, Pastora, may mga season ang kabuhi naton. Kung balaan mo sunod bulan tag-ulan, magpreparar ka. Pakiambal sa katapat mo, preparado ka ba? So, sang ara kita bag-o, matingala kita, nagapangamuyo kita sa amo sini, sabat dayon sang Ginoo, right? Damo pabor kag blessing nga makuha. But there will be time. Hambal gani sa purpose-driven life. God seems to be in distance. No, ba't siyag mo bala ng layo ang Ginoo do, wala na gidaw. Nagasimba man ako, nagapangamuyo ako. Because God is preparing you to be mature. Sorry, nag-English na naman ako. Ginapreparar kita sang Ginoo para maghamtong kita. Okay bang Ilonggo ko? Di ba? Nang sang bata ka pa, ginahungit ka, pagdako mo, kabalo ka na mag-uyat katsara. Amen? Hasta sa sunod,
Wala di si Abigail. Puro na lang abi, puro na lang abi. Ang manghod mo nak, ligo eh. Ang manghod mo, hungiti. Ako na lang pirmi, ako na lang pirmi. Amo nang reklamo ni Abigail. Tungod gusto sang Ginoo nga mag-mature kita. Once nga may responsibilidad kita, mag-mature gid kita. Kung waay ka responsibilidad, padayon ka lang gyapon nga ikaw ang ginahungit. Amen? Karon nakita nyo na ang cycle? Sadto kita ang ginahungit, subong kita naman ang gapanghungit. Nakuha nyo? Buot silingon, kung ara ka na sa sitwasyon subong, nga ikaw na ang gapanghatag, pasalamati ang Ginoo. Hallelujah! Na-bless bala ka mo subong? Ang pagiging mature, amo ini ang gusto sang Ginoo sa aton. Kag makita ini, kung kita waay na sa aton kaugalingon, ara na kita sa iban nga tao. Buot silingon, ginasabat na naton ang kinahanglanon sang iban. Amo na ang ginapasalamatan namon sa Ginoo. May green life kami. May baraklon pa kami nga, sorry, upod gali kita. May barakton pa kita. Bala mo, careful kita sa term naton. Nakuha nyo? Magambal gani kita, ako na, ati imo gina, ikaw magbayad, ikaw tanan. Pero ang balon mo, ato ni Lord, upod mo si Lord da. Amen? So, ginshare ko na kaina, sang umpisa kami sang asawa ko sa ministry, pero minti kami agaaway. Una, sa panahon, sa oras, sa kwarta. May kinahanglanon man kita sa balay, tapos may ara, pagita mo sini. Pakiambal sa katapan mo, amo na, pag wala ka pa, wala mo pa naintindihan. Bala mo sa proseso sang proseso nga ikaw ginamature sang Ginoo, gadiscovery ka. Gusto sang Ginoo nga tukibon mo. Kay kung matukiban mo, maghamtong ang imo pagtuo. Amen? So until such time nga, siyempre, amo gina ba sa bata? Hindi mo balaan ang himuon mo. Daw ara ka bala sa point nga daw, hindi mo balaan ang mga himuon mo. Pero tungod gina-discovery mo. Balan mo sang ara, kung gusto mo mag-mature, i-maintain mo ang imo pagsunod sa Ginoo. May ara man gasunod nga gareklamo, pero gasunod yapon. Amo na mga immature. Atong gasunod nga nagakalipay na, gina-enjoy na, amo nang mga mature. Bisan lantaw mo bala, wala gid, pero may ara. May baraklon nga duta, may patindog nga building. Lantaw ako. Hindi gid ma-layout, mapabuligan ko kay engineer din, si Engineer Kits. Mga engineer, naghambal ako kay Sister Rubel kag kay Pastor Joseph. Libog ang ulo ko, paano, hindi gid man ako architect, hindi man ako engineer. Amo nang design sang Ginoo sa akon. Pero may utod ako nga engineer. Karon, siling ko, wala pa sang amount. May ara na, Lord. Amo gali na ang handom sang Dios sa aton. Ang tao nga mature, wala sa iya ang tanan. Wala siya may ginauyatan, pero balaan niya may ara. Amen! Hallelujah! Kung una, may gugmaon ka lang sa imo pamilya, karon tungod kay Kristo, nagatabok ka na sang imo palangga sa pagtabang sa kabataan nga nagakinahanglan o sa pagpangamuyo para sa iban. Di ba? Amo gali ng desire sang Ginoo sa aton. Maglawig ang imo pangamuyo kay tungod hindi gusto sang Ginoo nga puro ka lang akon. Saliha man ang iban. Nga masali mo ang iban. Nga ang pangamuyo kinahanglan dugay para
Isali mo tong iban mo. Hopefully, wala nato nadula tong mga prayer request naton gamit ang 5 naton kakamot. Gamit ang acronym nga praise. Amo nang gina-develop ko kay Abigail ning PRAISE. Amo lang na akon ma-impluwensya sa bataan ko. Ari man siya sa simbahan, nagapamati siya. Ababol, kailangan naton tudluan man sila sa mga pamaagi nga kaya naton mahatag sa ila. Gadugay ang imo pangamuyo. Ang pangamuyo gali sang tao nga hamtong or mature na, dugay. Tungod hindi lang ang iya kaugalingon ang iya ginadumdum, pati na ang iban nga tao. Palakpakan naton ang Ginoo. Ang pagpangamuyo sa iban nga mga nasyon, amo na ang hamtong kag mature nga tumuluo. Hindi lang ang Pilipinas ang ginapangamuyuan. Of course, mali nga unahon nato ng iban. Dapat tapos na kita sa aton kaugalingon, tapos na kita sa aton pamilya, tapos na kita sa aton komunidad, tapos na kita diri sa Coronadal, South Cotabato, tuod gid man, nalibot na naton ang Pilipinas, nagawas na kita sa Pilipinas. Bless bala kamo nga ari kamo sa ministry nga ini. Amen? So, ang tutod nga rason nga nagaserbisyo kita sa Ginoo tungod balaan sang Ginoo nga kaya mo ang responsibilidad. Tungod nakita niya ang imo pagtubo sa imo pagtuo. Tungod balaan niya nga hindi lang ang imo pamilya ang kaya mo pakaunon. Hindi lang gamay nga kaldero may ara ka subong. Hindi lang 5 ka plato ang may ara ka subong. Kundi dako nga kaldero kag madamo nga plato ang may ara ka subong. Parabol ina. Na gusto ipabalos ang Ginoo kung ano kadako ang may ara ka. Kung ano amanggad may ara ka subong. Ina tungod sa pagigugma ni Jesus nga gindawat mo sa imo kabuhi. Palakpakan nato ng Ginoo. Sa Juan 15, 12 hasta 17. Amoy niya nga akong sugo, magpalanggaay kamo pareho sang pagpalangga ko sa inyo. Wala sing pagpalangga nga mas dako pa sa paghalad sang kabuhi para sa abyan. Kamo mga abyan ko, kung ginahimo ninyo ang akon mga sugo, ginasugo ko sa inyo nga magpalanggaay kamo. Ang pagpalanggaay, ang paghigugmaanay naton sa isa kag isa, bilang magulutod kay Kristo. Amo ang dako nga mensahe sa kalibutan nga ara na ang Dios sa aton. Hindi kita magambal nga palangga naton ang kalibutan nga ang utod naton sa kay Kristo ginayam-iran naton. Amen? Ang gugma ni Kristo sakripisyo. Samtang nagapasalamat si Sister Tranquilin, damo man nga kaagi sa kabuhi sang Dulyente family. Ambal niya gani kaina daw masurrender na siya. Pero salamat sa grasya sang Ginoo. Sa pihak sang sakripisyo kag pag-antos, ara ang kadalagan sang Dios sa Dulyente family subong. Diin man si Balong, balan ko, ang Diyos nagaistorya man sa iya. Waay nagakatulog ang pulong nga nadeposito sa tagipusoon ni Balong. Nagahambal ako sina, kay dira kita nagumpisa tanan. Matig-a kita tanan. Mas tig-a pag ganita siguro kay Balong.
Pero tungod sa Ginoo, sa iya pagigugma, sa pulong niya nga ginbaton ta, amat-amat naghumok kita. Nakibot ka na lang ang tao nga pinakabudlay, naglakat kag nagsimba sa Ginoo. Ang Diyos naghambal, ang tanan may ara sang tion. Hulaton talang. Kaghambal niya gani isang pulong, sa tama nga tion, ako ang Diyos. Maghimo sina. Amen! So kita ginatawag man nga maghalad sang oras, abilidad, kag kabuhi para sa iban. Nakita niyo na bala ang importansya sang assignment naton? Nga aga Bible study kita sa iban nga tao. Tungod gusto sang Ginoo nga magtubo kita sa aton pagtuo. Gusto niya nga matukiban ta nga ang sakop gali naton hindi lang ang pamilya naton. Mangin ang iban nga tao. Kung naintindihan mo ina, ma-enjoy mo gid ang pagserbisyo sa Diyos. Why kagareklamo? Liwaton ko naman, ari open man ni sa asawa ko, hindi man siya magralain sa akon. Siyempre, instead na makita mo kung anong may ara ka, ginapangita mo pag itong wala ka. Siling ko sadto, puno kita sa utang, reklamo kita. Karon nga amat-amat na kita nga nadulo sa utang, reklamo lang gyapon kita. Amo gina ang tao, no? Wala katapusan nga pagpangita sa waay siya. Instead na pasalamatan kung anong may ara ka para madula ka sige paminsar sa kung anong wala ka. Amen? Pakiambal sa kataban mo pasalamati, bala? Nan. Kaya kung puno ka sang pasalamat, sigurado ginaya. Hindi gina magdaog ang kawadaan sa imo. Mahambal ka gid nga may ara gid kuya. Kung puno ka sang pasalamat. Amen? Hallelujah. So, kung may oras sa magpahuway, pero may kinahanglan nga pamilya, labaw na gid sa imo mga miyembro sa simbahan, ang imo bulig, bisan kapoy ka na, amoy na ang gugma nga may sakripisyo. Hallelujah! Kita nyo, way ko gintratar nga budlay mag-Ilonggo. Kay ti, sa grasya sang Ginoo, ang iya paghigugma, yara naman sa aton, so, mahimaya gid ang Ginoo sa aton desisyon. Amen? Liwaton ko, hindi ina tungod sa aton abilidad, kundi tungod sa paghigugma sang Dios nga yara sa aton. Sa Roma 12, 1 hasta 2, ihatag ninyo ang inyong mga lawas bilang buhi nga halad, balaan kag malipayon sa Dios. Amo ini ang matinuod nga pagsimba. Hindi kamo magsunod sa hulma sang kalibutan, kundi magbag-o kamo pamaagi sa pagbago sang una-una. Agod may baluan ninyo ang kabubuton sang Dios. Mangkuta katapad mo, kumusta huna-huna mo subong? Musta inyo mga huna-huna, gahuni-huni ba? Ano ang sulod sang utak mo subong? Hindi naman to magmala ang nilabhan ko karon ba kay nag-ulan. Lutak naman tong dalan karon, paano kami sini mga ano? Paano magkusog ning ulan basi magbaha bala to sa balayhaw? Waay tabo. Balan niyo ang gusto sang Ginoo. Kung ara ka sa iya, mag-focus ka sa iya paghigugma. Kaya hindi mo balaan, basi nagbaha na di ang kalibutan, ara ka na galito sa babaw, upod sa Diyos. Damo propesiya, magbaha, maggera. Pakiambal sa katapad mo, ara sa Biblia. Wala sang eksakto nga oras, pero damo sinyales.
ang ginatag sang Dios. Paano ang rason nga agang hatag sa senyales? Para mangin preparado kita. Para hindi kita mahaylo ni Satanas, hindi kita mainto sang kalibutan. Ang kamatuuran ang magsalbar sa aton. Ang ihibalo naton sa kamatuuran, amo ang magpapag-on sa aton. Palakpakan naton ang Ginoo. Pagbag-o sang una-una, balan niyo budlay baguhon ang tao. Kung hindi, mabag-o ang iya huna-huna. Ako sadto, ang balaan ko sa pangamuyo, manguros. Amo na, sang time nga assign ako ni Pastora, nagkaon kami sa the farm. O sige, Sir Raymond, ikaw mangamuyo. Ang akon balhas, hindi ko maintindihan. Kaya nga aman, ang akon pagkabalo sa pagpangamuyo, manguros lang. Amo na ang tao. Basta wala sang ihibalo, ginakulbaan. Amo man sa aton nga pagbago. Kung hindi mo makuha ang insakto, kag tama nga impormasyon kapag intindi sang pulong sang Dios sa bulig sang balaan nga espiritu, hindi magbago ang imo kabuhi. Kita mo sadto? Ang mag-asawa nga si Russell kag si Jocelyn, ang ila huna-huna nga magdamo ang ila kwarta kung dayaon nila ang kilo sang ila baligya ang alitson. Karon, nagdamo ang kwarta nila pero wala sila sang napundar. Karon gintunan nila kung paano ayuson kag ibutang sa tama ang tanan. Nag-abot daw sa tion nga daw dayaon pa nila ang kiluhan pero ang ila huna-huna tungod na batian nila ang pulong kung ano ang sala kag kung ano ang mali, napunggan ang tanan. Ang pagbag-o sang imo huna-huna, amo ang susi sang pagbag-o sang imo kabuhi. Amen? Hallelujah. Bless bala ka mo subong. Ang gugma nagapakita sang pagsakripisyo kag pagbag-o. Ang tinuod nga pagsimba hindi lang sa kanta, kundi sa kabuhi nga nagaangkon sang pagpalangga ni Kristo. Kung may nagakasala sa imo, imbis balusan mo sang kasakit, pagpatawaron mo siya, amo ini ang buhi nga halad kag tinuod nga pagbag-o. But silingon, di ba kung nagahalad ka, may balik ka? Kung gusto mo gali nga i-bless ka sang Diyos, bisan bugat pa sa imo, himua. Kay ang Diyos matuod sa iya promisa. Palakpakan naton ang Ginoo. Isa sa ebidensya nga ang tao may paghigugma, kag nagbag-o na, kun makapatawad siya. Pastor, napatawad ko naman siya. Hindi lang siya anay magpakita sa akon. Hindi man ako madumot, pero hindi ako malipaton. Sadto mabatian ta, forgive and forget, di ba? Amo gali ning susi. Forgive and forget. Desisyonan mo gini na. Kung gusto mo nga i-bless ka sang Ginoo. Balan mo kung may ginhimo ka nga daw bugat sa pamatyag mo para sa Ginoo, tagaan niya ka sang rason para magmagan ang pamatyag mo. Palakpakan naton ang Ginoo. Sa Roma 12, 9 hasta 13, amo ning ulihin naton nga verse subong aga. Ang pagpalangga dapat wala sang pamakak. Kalainon ang dautan, kag ipagdugtong ang maayo. May gugmaay kamo bilang mga kauturan, magtahod sa isa kag isa, mag-alagad sa Ginoo.
malipay sa paglaom, mapailubon sa kasubo, magpadayon sa pagpangamuyo, magbulig sa mga balaan nga may kinahanglan, kag mangin mainabyanon sa tanan. Budlay, hapos. Liwaton ko, sang time nga gindawat mo ang Diyos sa kabuhi mo, ang tanan nga pagpangabudlay para sa imo, buligan ka sang Diyos para mangin hapos ina. Palakpakan nato ng Ginoo. Ang tinuod nga gugma makita sa buhat, sa pagkamatinumanon, sa pagbulig sa iban, kag sa pakipag-upod bisan sa tunga sang kabudlayan. May tion gid sa kabuhi ta nga daw budlay ang tanan. Amen? Amo na, bilang utod kay Kristo, nagapangayo kita sang bulig, especially sa aton GC, di ba? Please help, pray, amo na. Tungod gusto naton nga maghulag ang Ginoo. Kay kung kita lang, hindi ta kaya. Amen? Pero kay upod ta ang aton mga utod sa pagtuo. Kag ang Diyos ara nagapamati sa aton pangamuyo, ang tanan nga budlay kaya. Ang tanan nga pagtilaw may kadalagan. Amen? So magdala sang pagkaon sa mga may sakit, mga silingan, magbisita sa mga miyembro sa simbahan. Kung kisa, galantaw kami. Layo ang Greenfield. Layo ang Antong. Pero kung masanay ka na sa pagserbisyo sang Ginoo, lapit man lang gali. Pakiambal sa katapad mo, sa huna-huna lang ina. Kung ang imo huna-huna nakaangot sa paghigugma sang Diyos, wala sang layo, wala sang budlay, tanan lapit kag hapos. Sa pagpangamuyo, Lord, balan ko ang amon nga ministry, ara ni sa imo nga handom, ara sa plano mo ni. So, hindi mo ni Lord pagpabayaan. Anong kinahanglanon, i-provide mo gid ini. Then, dayon-dayon, magpadala ang Diyos sang 1,000,000 halin sa langit pakadto sa imo. Tama ba? Hindi. Ang Diyos mag-connect sa imo sa mga tao para i-provide ang kinahanglanon mo. Hambal ko sa pangamuyo ko, sang ara ang mga Rotary sa school. People are the object of God's love. And people are the channel of God's blessing. Connect. Connect to God. Mag-connect kita sa Ginoo. Kag ang Ginoo, mag-connect man. I-connect niya man kita sa mga tao para ma-enjoy ta ang pabor kag bendisyon sang kabuhi diri sa duta. Palakpakan naton ang Ginoo. Sa ulihi mga utod, ang pagpalangga sang Ginoo amo ang kabuhi nga ginhalad. Ang iya sugo nga magpalanggaay kamo, hindi lang paagi sa pulong, kundi sa kabuhi nga puno sang kaluoy, pag-intindi kag pag-alagad. Ang pagpalangga amo ang pinaka-epektibo nga pangwali, kag ang imo buhat mahimo nga Biblia nga ginabasa sang iban. Nagalakat ka, dala mo ang pagigugma sang Dios, nakita sang iban nga tawo, nabatyagan sang imo kapitbahay. Makilala ang Diyos sa kabuhi mo. Sino ang Diyos sa kabuhi mo? Ang Diyos sang paghigugma. Amen. So tanan kita matindog, balan ko ang pagigugma sang Diyos.
kinahanglan naton adlaw-adlaw. Kag si Jesus ang iya paghigugma. Kung dawaton naton si Jesus subong sa aton nga kabuhi, ang paghigugma mag-umpisa, mag-ubra sa aton kabuhi. So dawaton naton ang paghigugma sang Dios, hambal sang pulong sang Ginoo sa Roma 10, 9 hasta 10 naghambal. Nga kung ikumpisal mo sa imo bibig, kag patihan sa imo tagipusoon, nga si Jesus, Diyos kag imo manluluwas, masalbar ka. Aton ibayaw ang aton duwa ka kamot mga utod. Ang tanan nga nagapamati, nagalantaw sa aton live stream, sundan ninyo ang akon gamay nga pangamuyo. Dawato naton ang paghigugma sang Dios. Si Jesus sa aton nga kabuhi. Tanan kita maghambal. Amay namon nga yara sa langit, nagapasalamat ako sa adlaw nga ini. Salamat sa kabuhi. Labaw sa tanan. Salamat sa paghigugma. Ang imo pulong naghambal nga ang imo paghigugma ang makapabag-o sa akon. Subong nga adlaw, nagapangayo gid ako sang kapatawaran sa tanan ko nga mga sala. Kag subong man nga adlaw, ginakumpisal ko sa akon bibig, kag ginapatihan ko sa akon tagipusoon nga si Jesus napatay para sa akon mga sala. Kag sa ikatatlo nga adlaw, ginbanhaw sang Amay para salbaron ako. Jesus, umpisa sa adlaw nga ini, ikaw ang akon Diyos, ikaw ang akon manluluwas. Ang akon pangalan, nasulat na sa libro sa mga buhi. Malipayon ako, tungod ako, ara na kay Kristo. Salamat gid Lord sa tsansa nga ini, nga ginhatag mo sa akon. Inigid ang akon pangamuyo sa pangalan ni Jesus. Ang tanan maghambal. Amen. Palakpakan nato ng Ginoo mga utod. Dali na kita diri sa likod. Salamat sa aton mga naga-subaybay, naga-follow sa aton nga live stream sa Ilonggo, kag sa BCF Purity. Ang Diyos sang paghigugma, amo ang magpabaskog sa aton tanan. Aton kantahan ang Ginoo, tungod na lipay kita, kayang paghigugma, yara na sa aton. Hallelujah! Manginabuhi kita sa paghigugma mga utod. Uyate ang imo tapad, uyatanay kita kamot. Only love can fill this world with lasting peace. Only love can give the strength to stand the test. Only love can take every heart and light the darkened path of a weary soul, that he may live once more. Look for love, and you will find true happiness. Look for love. Once you find love, you have the best. Look for love, and you will find the truth. That drives away the clouds, drives away the clouds, and sets your spirit free. Live for love, and love will fill your heart each passing day. Live for love, and love will surely guide your destiny. With His love you will discover the wonders and passions never revealed. Spread His love and you will know the tender embrace and magic it brings. Live for love, together we will live without fear, believing in love that hate may disappear from every heart.
share His love and all of its splendor. Fight for love without surrender. Live for love. Live for love. You and I live for love. Together we will live without fear. Believe in love that hate may disappear from every heart. Share His love and all of its splendor. Fight for love without surrender. Live for love. Live for love. You and I. Pakihambal sa katapan mo, I love you with the love of the Lord. Ang pagigugma sang Diyos nga wala sang kondisyon. Amo ang pagigugma nga kinahanglan sang kalibutan para tanan kita masalbar sa tanan nga kasalanan. Madamo gid nga salamat kag sa sunod na naman nga tion diri sa Ilonggo service. Himaya sa Ginoong Hesukristo. God bless everyone. Praise God. Sumahatag kita.